Salamat po sa mga katira na nag-graduate. No? Okay, at welcome sa ating mga first-time visitors. Patuloy ko na mag-pray si Brother Rally. Taas ka na kamay, Brad. Pakita sa kamay. Yan po si Brother Rally. Pray po natin. Ito po ay nag-maintenance na huyan. Ano? At si Brother Ray. Tuloy ko natin panalangin na sana hindi na matuloy. Mukhang nakaamba ang stroke ng Brother Ray. Lalo pa na hindi po panahon. Pero kung araw, this week na hindi ko malaman kung saan ako pupunta. Kahit saan ako pupunta, mainit. Ano? Ano kaya sa mall? Sa mall na muna kaya ako. Kaso lang, may bayad din. Pag-aircon kaya, may bayad. Sobrang init talaga ng mga nakarang araw. No? So, siguro po, isip tayo na paraan. Nagamihan ko na lang po ng inom, juices, para hindi kayo ma-dehydrate. Alam niyo po, ito yung mga panahon na bawal ang magkasakit. Wala tayo dapat ang magkasakit niya. Okay, let's start the Bibles to the book of 1 Kings. Dito po natin tuwan ang ating mensahe sa mga ito. Lahat ang unang mga hari. 1 Kings chapter 17. Let's talk this morning about 4 basic purposes for money. Let's talk about money. And the Bible is not silent concerning this, And God outlines for us, the Bible outlines for us the basic purposes for money, and there are 4. Ano ba yung 4 na purposes ng Diyos sa pera? Number 1, to provide needs. Number 2, to indicate direction. Number 3 is to give to others. And number 4, to demonstrate God's power. I will repeat, God's 4 basic purposes for money is to provide our needs, indicate direction, to give to others, and to demonstrate God's power. Ayan po ating pag-usapan sa mga nito. The 4 basic purposes for money. Maganda po na alam natin ang layunin ng Diyos. Maganda po na alam natin ang kalooban ng Diyos with regards to everything. Alam niyo, ang Biblia nasulat para malaman po natin kung paano mamuhay. Alam po natin na the Bible has redemption as its basic redemption. As its basic theme. Ito po ang pangunahing theme ng Bible, Redemption. From Genesis to Revelation, nakikita po natin the first promise of a Savior to redeem us is found in Malachi, Genesis chapter 3 and verse 15. The first messianic promise. And even up to the book of Revelation, yun pa rin po ang theme song. Pagdating sa kabilang buhay, when we finally reach heaven, according to Revelation 5:9, we will sing a new song there, and the theme of our song will be redemption. For you were slain, and you have redeemed us with thy blood out of every tongues and people and nations. So, ang main theme ng Bible is redemption. But, hindi ho silent ang Bible, kapatid, with regards to other things that pertain to this life. Binigyan din tayo ng Diyos ng instruction paano mabuhay. Sabi niya sa Psalm 105, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. That refers to our walk in this world. Sa ating pamumuhay sa mundong ito, ang Biblia ang magsisilbing liwanag sa ating nilalakaran. Kung tama ba ang ating direksyon, kung tama ba ang ating ginagawa, kung tama ang ating tinutungo. So ang salita ng Diyos ang magbibigay liwanag tungkol sa bagay na yan.
So the Bible is not silent about any aspect of our lives. About marriage life, about child rearing, or having a family, about our business life, about our social life, pagiging isang empleyado, kapitbahay, asawa, anak, pagiging isang miyembro ng iglesia, pagiging isang Kristiyano, pagiging isang mamamayan, hindi ho silensyo ang Biblia tungkol sa mga bagay na yan. Ganun din po mga kapatid sa aspeto ng pinansyal. Maganda po mga kapatid na malaman po natin ano ba ang layunin ng Diyos sa pinansyal or sa finances. So, I gave to you 4, alamin po natin yan dito sa Aklat ng Mga Hari, chapter 17, verses 1 up to 16. And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. Very quickly, doon sa mga nag-attend ng camp, itong event about Ahab and Elijah, ano ito? United Kingdom, Divided Kingdom, o restored ng Israel from captivity? Anong period itong panahon ni Ahab? Was it during the United Kingdom of Israel? Or when they were divided already? Or they were in captivity or after the captivity? Anong panahon na ito? It is during the time na divided na ang kingdom. Kasi there was a time when they were yet united at tatlo lamang ang naging king sila. Saul, followed by David, and then by Solomon. Doon pa lamang sa anak ni Solomon, yung pumalit sa kanya, nag-divide ng kingdom. During Rehoboam's time. Diba? 10 tribes went to Jeroboam. Yun ang 10 tribes. At yung 2 tribo, yun ang naiwan sa pamilya ni David. So we have the northern kingdom and the southern kingdom. So ito si King Ahab, kung hindi ako nagkakamali, he is king of the southern kingdom. So Ahab, one of the kings. Okay, verse 1, And Elijah the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, As the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years, but according to my word. According to James, sa book of James, Elijah prayed, and it did not rain for how long? It did not rain for 3.5 years. And Elijah prayed again, and the Lord sent the rain. That was after the event in Mount Carmel. Maalala niyo po yung event sa Mount Carmel. Sino nakakaalam sa Mount Carmel? Di ba sa Antipolo ito? Was it in Antipolo? Yung church dyan, Mount Carmel? Yan yata napatay yung mayor ng sa mayor sa Abra. Yeah. So, sa Quezon City, itong Mount Carmel. But, yung original Mount Carmel, ito ay sa Israel, Kung makikita nyo sa mapa, ang mapa ng Israel, dito po yung Mount Carmel, malapit sa peak na yan. Yan po yung sa Elijah, nagpagawa ng 2 altar, one for Baal and one for God. At in-invite niya lahat ng false prophets, mga prophets ni Jezebel, prophets ni Baal. At sabi niya, ang tunay na Diyos ay sumasagot. So mag-offer tayo, kayo muna. Sabi niya, tawagin niyo si Baal, if God is really God, if Baal is really God, let Baal answer your prayer. So inintay ni Elijah na sumagot ang si Baal, sunugin yung sacrifice altar, wala. Sabi ni Elijah, ako naman. So nag-pray si Elijah, sabi ni Elijah, Panginoon, you prove to these people, you are indeed the true God, and there is none else. At ang Diyos sumagot by fire, bumaba ang apoy galing sa langit, sinunog yung
animal, sinunog yung kahoy, sinunog pati yung bato, pati yung tubig na binuhos, sunog. Ano? That took place in Mount Carmel during the time of Ahab, during the time of Elijah the prophet. Ano? So, ito rin po yung panahon ni Jezebel. Jezebel, siya po isang pagan woman, pagano, na naging asawa ni Haring Ahab. Okay, siya po yung gumawa ng maraming kasamahan sa Israel. Pinagpapatay niya lahat ng mga prophets. Ang pakiramdam ni Elijah, siya na lamang ang natira. Pero hindi alam ni Elijah, nagtabi ang Diyos. According to Romans chapter 11, the Lord hid several prophets in a cave. Kasabi niyo po sa Romans 11, even so, at this time, there is a remnant according to the election of grace. Merong mga remnants, merong mga itinabi na prophets sa kuweba na pinapakain sa isang opisyal ng palasyo. Pero pakiramdam ni Elijah, siya na lamang ang natira sa mga prophets of the Lord. So yun po ang background, There was a famine, paggutom, walang ulan, walang hamog, walang makain, malupit ang hari, salbahe ang reyna, at pinipigilan ang propeta ng Diyos. So let's continue, verse 2. And the word of the Lord came unto him, saying, Get thee hence and turn thee eastward and hide thyself by the brook of Cherith, that is before Jordan. So matapos yung pagharap ni Elijah kay Ahab, sabi niya, Ahab, hindi uulan hanggat hindi ko sasabihin. So, hindi nagpadala ang Diyos ng ulan. At pagkasabi niyon ni Elijah kay Ahab, umalis na si Elijah, dahil malamang, balak siyang patayin itong si Ahab at ni Jezebel. So the Lord instructed Ahab to go to a certain place which is called Cherith, before Jordan. Magtago sa isang brook o sa isang bakis. Brook Cherith. Verse 4, And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. So he went and did according unto the word of the Lord, for he went and dwelt by the brook Cherith, that is before Jordan. And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. So, how many meals a day? 2 times a day. Maganda pa lang 2 meals a day lang, Walang high blood. Hindi masama ang meat. Kasi dinadala siya ng raven. Diba? Dinalahan si Elijah ng uwak. Ravens, Raven, morning and evening. Pero malamang, ito yung meat na biblically prescribed, meat from ruminant animals. Bakit po ba ruminant? Ano yung ruminant? Ito yung mga pagala-gala. Dahil ng mga native chicken, kaya pagala-gala. Goats, sheep, ano pa? Abayo, pinabawalan din siya. Yung kalabaw, baka. Kasi maraming minerals na nasa lupa na sinasak ng damo. So pag nasa damo na yan, yun naman ang makakain ng ruminant animal. At yung ruminant animal, makukuha niya yung mineral na nasa halaman, na nasa damo, na kinuha sa lupa. At pagka nakain ng baka o ng kambing, mga hayop yan, kakainin natin yung karne nila, mapupunta naman sa atin yung mineral. So that's the cycle of it. Unlike yung mga feedlots, yung mga alaga lang sa pen, yun lang iyon. Unlike the ruminant animals, yung mga minerals na nasa lupa na nasa damo, yun ang kanilang nakukuha at lumilipat sa tao. That's important. Dahil importante ang mineral water. Kasi nung araw, yung mga tubig natin, dumadaloy sa mga ugat ng puno, di ba? Aagos yan sa mga bato-bato. Sa mga bato-bato, may mga minerals yan, Pagka ininom mo yan,
Yan ang tunay na mineral water. Kasi nakuha niya yung mineral ng lupa, mineral ng halaman, mineral ng bato, at yan ho ang napaka-importante. When you drink absolute, what do you get? You get absolute zero. Ay tingnan niyo yung ano niya, label, di ba? Yung mga dietary information, everything is zero. Walang natin ang mineral. Tama? Basta distilled water. Yung mga distilled water. Importante po na protect natin yung mineral na yan. No? So, saan siya pinainom? Sa brook. Mineral water. It's from the brook. At yung kanyang meat, kailangan din natin ng protein, for body. Pero yung biblically prescribed, inawal talaga ng Bible ang pork, The Bible prohibits it, to the nation of Israel. And it will be good for us if we can abide by that, There are some certain meat na pinireskribe dun sa Bible, which is good for our health. Yung mga ruminant animals. Okay. Alam niyo po ba na just following proper diet, maraming sakit. Hindi mo na kailangan meron akong gamot para dito. Yung diet lang. Maging stricto lamang tayo sa proper diet, malaking epekto na yan sa ating kalusugan. Wala na yung mga gamot na yan, wala pa tayong sakit, sa diet pa lang, malaki na ho ang magiging epekto niyan sa ating mabuting kalusugan. Verse 6, And the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening. And he drank of the brook. And it came to pass after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land. So, natuyo ang brook, hindi wala? Bakit? Wala raw ulan. It did not rain for 3.5 years. Hasalang tanong ko, mga kapatid, kaya bang ipagpatuloy ng Diyos na yung brook o tuloy-tuloy ang tubig kahit walang ulan? It's no problem. Sabi ng Diyos, let there be light, and there was light. Sabi ng Diyos, let there be sea. Karoon ng mga dagat. Yung pag-brook, ang hindi kayang sustain ng Panginoon. Kaya ng Diyos na magtuloy-tuloy ng tubig doon sa batis kung nanaisin ng Diyos. Pero hinayaan po ng Diyos na matuyo ang batis. Hindi ko kaya merong sinasabing mensahe ang Panginoon kay Elijah? That's why I told you, 4 basic purposes for money, and one of that is to what? Give what? Give direction. So the lack of money or the presence of money will tell us something, na it's time to move or not to move. The presence or absence of money can be used by God to tell us a message or to direct us into something, either to move or not to move. Dahil sa totoo lang, kaya pong ipagpatuloy ng Diyos, yung tubig dun sa brook. Dahil walang problema sa Diyos yun. God is an all-powerful God. Pero hinayaan niya matuyo, and it means for Elijah to move. It's time for Elijah to move. Kailangan niyang kumilos. Meron ipang ipapagawa sa kanyang Diyos na iba. Verse 8, And the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded a widow woman there to sustain thee. So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, behold, the widow woman was there, gathering of sticks. And he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. And as she was going to fetch it, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thine hand. And she said, As the Lord thy God liveth, I have not a cake, but an handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering 2 sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat and die. Napakalungkot na istorya naman yun. Sabi ng widow, nag-iipon na nga lang ako ng 2 stick para iluto.
yung kauli-ulihan natitirang arena at langis. At pagka nailuto ko, kakainin namin magina at mahihiga na lamang kami upang hintayin ang aming kamatayan. Pero yan. Dahil hopeless naman, kahit sa mga pagpunta, tag-gutom din, famine din, lahat ng tao. Gutom din, lahat ng lugar sa Israel. It did not rain in Israel for 3.5 years. Kaya sabi niya, itong natitira kong arena, pagkaluto nito, kakainin namin magina at iintayin na lamang namin ang aming kamatayan. Okay? So, how did the story go? At tuyo ang batis, sabi ng Diyos kay Elijah, go to Zarephath, I've commanded a widow to feed thee. That is by God's sovereignty, you know? Pagdating doon ni Elijah, nakita niya yung babae, sabi niya, woman, give me water to drink. At habang kinukuha siya ng inumin, sabi niya, pagluto mo rin ako. Sabi ng babae, as the Lord thy God liveth, dapat po ninyong malaman na wala na kami natitirang pagkain, kundi isang lutuan na lang. Ito na lamang arena na lang na kaunti natitira. Isang kain na lamang ito. At narito nga ako'y naghahanap ng 2 stick. At pagkaluto ko nito, kakainin namin mag-inapitay na lamang namin ang aming kamatayan. Verse 13. And Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said. Pumayo ka at gawin mo, gaya ng sinabi mo, but make me thereof a little cake first. Tama ang sinabi mo. Gawin mo nga yan. Magluto ka para sa iyo at para sa iyong anak. Pero, ipagluto mo muna ako. Ano po tinuturo niya, mga kapatid? That is teaching us the principle of Matthew chapter 6 and verse 33. Sabi ni Elijah, I know that you need to eat. I know that your family needs to eat. I know that your child needs to eat. Alam kong kailangan mo yan. Yun din po sinasabi sa atin sa Matthew chapter 6, your heavenly Father doth know that you have need of these things. Alam ng Diyos na kailangan natin kumain. Alam ng Diyos na kailangan natin ng mga bagay-bagay sa ating buhay, sa ating pangangailangan. Pero kinukuman ng Panginoon, simula dyan sa binasa natin, 1 Kings chapter 17, make me first a cake. And Matthew 6:33 tells the same, seek ye first the kingdom of God. Paano po naipakita yan sa kaso ni Elijah? Kung uunahin ng babae si Elijah, it means this woman is giving priority to God. Dahil ang dala naman ni Elijah ay hindi niya sarili. Remember, Elijah is the messenger of God. That is why, kung unahin ng babae itong si Elijah, he is actually putting God first because Elijah brings the message of God. No? Kaya pag inuuna po natin ang gawain ng Diyos, yan po ipagbibigay prioridad sa Diyos. Dahil ang ministeryo naman ng simbahan ay ministeryo ng Diyos. So pag inuna po natin ang gawain ng Diyos, equivalent yan ng pagbibigay priority sa Diyos mismo. At kung tayo rin po inuusig, sabi ng Diyos, hindi kayo inuusig, kundi ako ang kanilang inuusig. Dahil ang dala naman natin, hindi pangalan natin. Ang dinadala natin ay pangalan at mensahe ng Diyos. Pero din po yun. Kapag inuna ang tao ng Diyos, inuna ang magagawa ng Diyos, inuna ang gawain ng Diyos, equivalent po yan ang pagbibigay prioridad din po sa Diyos. Dahil ang ministeryo ng simbahan ay ministeryo ng Diyos. At alam niyo po ba mga kapatid, may blessing kapag ka nasunod yung ganong prinsipyo. May blessing. Kasi ito, itong babae nito, hindi siya nakilig, inuna niya ang kanyang sarili, pagkakain niya, wala na. Maaaring siya patay na. Bakit po? Ilang taon po ang famine. May natitira pa 1.5 years. Kasi when Elijah went to Ahab, magsisimula pa lang ang famine at pagtuyo.
And he was there in Brook Cherry for 1.5 years. At nung pumunta siya sa Zarephath, meron pang natitirang mahigit sa taon. Kaya kung hindi nakinig itong babaeng ito, pagkakain niya, inuna niya sarili niya, patay na siya. So, ilang araw lang nang hindi ka kakain, patay ka na, di ba? Imagine that is more than 1 year pa ang famine. But because he prioritized the man of God, nagkaroon po ng enough na pagkain para sa Elijah at pagkain para sa babae dito sa kanyang anak. Basahin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Verse 13. And Elijah said unto her, Fear not, go and do as thou hast said, but make thee thereof a little cake first, and bring it unto me, and after make for thee and for thy son. For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth. And she went and did according to the saying of Elijah, and she and he and her house did eat many days. And the barrel of meal wasted not, neither did the cruse of oil fail, according to the word of the Lord, which he spake by Elijah. Okay? So, ano nangyari? Nung nakinig po sa kay Elijah, hindi siya naubusan ng pagkain at ang kanyang buong pamilya, pati si Elijah ay hindi rin po naubusan ng pagkain. What does that tell us, kapatid? It tells us that there is blessing in obedience. In obedience, there is blessing. Sabi ng ating inaawit, trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus or in God but to trust and obey. Pero labagin natin yan. The opposite po ang nangyayari. It's the opposite. Okay? So in the scripture, God explains the difference between a natural mind and a spiritual mind. Alam po natin, ang Biblia, na mayroong dalawang pagkakategorize sa tao. The natural man, di ba? 1 Corinthians 2:14, the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. And he cannot know them, because it is spiritually discerned. Pero meron din ito tinutukoy na spiritual man. So, yung isa ay natural man, referring to the unsaved. 1 Corinthians chapter 2 and verse 14. Paano ito mag-isip? Kailangan reason muna. Kailangan reasonable. Bago ako gagawa ng isang bagay, kailangan reasonable. Kapag ka hindi ko ma-explain, hindi ko makuha yung logic, wala yan, hindi ko pakinggan yan. Pero yung spiritual man, iba. He obeys first, and then understands later. Itong natural man, kailangan niyo munang ma-understand first before obey. Tama? Kailangan logical. Kailangan ipaliwanag mo muna sa akin. Kapag sa tingin ko mukhang lugi, wag na, lugi. At sabagay, totoo yun, ano? Kapag hindi ka tutubo at malulugi ka, ba't ka papasok? Kaso lang, thinking lamang yan na isang natural man. Pero isang Kristiyano, spiritual man, kapag sinabi ng Diyos, hindi niya kailangan maintindihan muna. Ang importante sa kanya, sumunod muna. Kahit wala pang paliwanag. At pagka matapos siyang sumunod, tsaka niya maunawaan kung bakit pala pinutos ng Diyos. Parang sa military yan, di ba? Obey first, complain. Yan. At pagka nag-obey ka, tsaka mo maintindihan kung bakit inutos sa'yo. Kaya ng mga halito na nangyayari, mga special operation, no?
Training. Sige, training. Kung tinatanong bakit? Basta, training na kayo. Hindi nag-train nga sila. After na sila mag-train, para sa mga namin training, i-reclaim natin ang Sabah, Malaysia. Yung palang purpose. Ano? Pinatrain sila para bawiin sa Malaysia ang Sabah. Nung malaman nila yung plano, saka nila na-understand, nag-obey muna sila. Yun. Kumontra sila, ginugo sila, pinagpapatayin sila. Okay? Ganyan, mga kapatid, ang difference, ang pagkakaiba. Ang isang unbeliever who thinks the way a natural man thinks, kailangan maintindihan ko muna. Kapag hindi logical, hindi ko paniniwalaan yan, hindi ko susundin yan. Pero sa isang anak ng Diyos, kapag sinabi ng Diyos, kahit hindi ko pa naintindihan, sunod lang. Kagaya ni Abraham. Ang sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, you leave your kindred, you leave your nation, and go to another place. Durin mo, settled ka, negosyante ka, establish ang buhay mo, establish ang negosyo mo, nandiyan ka sa mga kamag-anak mo, and all of a sudden, God will tell you, pull out, back up ka, go to a land that I will tell thee. Yung ba naintindihan ni Abraham kung saan yun? Hindi. Basta sabi lang sa kanya ng Diyos, lakad ka lang. So si Abraham, lakad ng lakad, walang tigil. He will only stop when God tells to stop. Hanggang sa kanyang paa, dinala siya ng kanyang mga paa sa Kanaan. And God told him, this is the land that I will give thee. Ano? Sa kanya lamang naintindihan that God will make a big nation out of him. Pero ano muna ginawa niya? Obey lang muna. Isang araw, sinubok na naman siya ng Diyos. Abraham, go to a certain mountain that I will tell thee and offer your son Isaac. Gawin niyo. Naintindihan niya ba yun? O ano mga plano ng Diyos? Wala. Basta ang sabi lamang sa akin ng Diyos, i-offer mo sa akin ang nag-isa mong anak na si Isaac. Pero obey pa rin siya. Yan mga kapatid, ang Kristiyano. They obey first before they understand. Pero yung mga pinilit mo ng maunawaan bago maintindihan, wala. Hindi ho blessing ang kanilang nakakapnan, kundi palo ng Panginoon ang kanilang sinabi. Ano? Pero doon sa mga nag-obey muna, yun. Kagaya po nitong woman of Sarepta, no? Kinuman siya ng Panginoon through Elijah. Give me first. Cook for me first. Sinabi ba niya na, ikaw muna, pag pinigay ko ito, basta wala na kami. Hindi mo ba naintindihan? Huling kain na namin to. Last meal. Then after this, we die. Wala sa masyado maraming paliwanag. Sinabi lang sa kanya Elijah na, alam kong kailangan mo yan. Alam kong kailangan kong kumain. Pero, unahin mo ako. So, she obeyed. And what happened? She was blessed. Okay? So in the scripture, God explains the difference between a natural mind or natural man and a spiritual man. A natural man uses human reasoning first before he decides to obey. Kailangan niyo muna ng human reasoning bago pasya na sumunod. Ano? While the spiritual man begins by obeying God's command, then later understands the hidden wisdom and purpose behind the command. Yun naman ang nangyayari. Ang isang natural man, kailangan niya munang maintindihan bago mag-decide na sumunod. Pero ang isang spiritual man, magsisimula siya sa pagsunod. At bandang uli, marirealize niya yung wisdom doon sa mga command ng Panginoon. And one area, kung kailan napapatunayan niya mga kapatid at nasusubok, sa area ng Malakay, chapter 3 and verse. No? Sa isang natural man, paano mag-isip ang isang natural man? Ito muna, babawasan mo ng 10%, ang laki niya na. Alam nyo, sa isang tao na paisa-isang daan lang ang pera, parang hindi masakit yan eh. Kasi ang 10% ng 100 is only 10 pesos. If you only have 200, 20 lang yan, hindi masakit yan. Pero kung ang pera mo, maabot na ng 100,000. Magkano ang 10% niya?
That is 10,000. Isipin mo, malaki na mararating yan. Malayo na mararating ng display. Parang nakakahinayang. Di ba? Nanghihinayang ka na. Paano kung 1 million ang pera mo? That's 100,000. Sorry, Gilbert. Ang laki na ng 100,000. Di ba? Isang taon ng sahod yun. Ang iba. Manghihinayang na. So, a natural man would think this way. Ang laki-laki naman ng display yan, 10% na yan. Hindi ba pwede sa Diyos yung, kung anong pinasa ng puso? Total, hindi naman niya kailangan yan, mayaman naman siya. Maunawaan naman ng Diyos yan, alam niya kailangan ko ito. Meron pong isang kapatid, isang pastor. Sabi nung kanyang pastor na kapatid, at tagal-tagal mong nagsisimba sa akin, ba't hindi ka nagtatay? Kaya sabi niya, yung pagtatay, para lang sa mga mahihirap yan. Para bumukas ang pintuan ng langit, mga bintana ng langit. Kaya daw nagtatay, para bumukas ang bintana ng langit at magkaroon ng pagpapala. Sa akin, matagal lang bumukas. Hindi ko na kailangan buksan, matagal lang bumukas kasi yumaman na siya. Kaya hindi ko na kailangan mag-type dahil matagal lang bumukas ang bintana ng pagpapala sa akin. Nasabi ng kapatid niya, ganon, get out of my church. Pinalaya sa yung kapatid niya, simbahan niya. Ngayon, para makaganti, ginawa ng kapatid niya hindi nagtatay, nagpatayo ng sariling simbahan. Baptist din. At nagahay ng mga pastor. Sabi niya, dumalaw yung kapatid ng pastor, patayo ka na wala ng simbahan. Patayo ako ng simbahan kasi ayaw mo na ako simbahan mo. Sabi niya, huwag mong sabihin, kukunin mo akong pastor dito. Talagang hindi. Hindi talaga na kukunin. So, nag-aayos siya, mayaman kasi siya. Kaya sabi niya, matagal lang bumukas ang bintana sa akin. Kaya hindi ko na kailangan magtayo. So, hindi ko niya naunawaan. Na hindi ito ginagawa para tayo magka-blessing. Ginagawa ang tithing dahil command ng Panginoon. Kasi yung iba, ginagawang magic formula yan. Ganun pala. Pagpapalain pala nagtatay. Magtatay pala ako para magpalain. Ginawa mong magic. Ginawa mong formula para magpalain ka. Paano hindi ka bigyan ng pagpapala ng Diyos? Gagawin mo ba o hindi na? Sana mga kapatid, kung anong sinabi ng Diyos, gawin natin, may pagpapala man o wala. Ganon ang approach sa doctrine. Kung anong sinabi ng Diyos, obey. Regardless kung may reward o wala. Pero ang Diyos mga kapatid, sa lahat ng kanyang command, nakangako naman siya ng blessing sa mga nakakasunod. Pero kahit wala ang blessing, dapat obedient pa rin tayo dahil commanded yun ng Diyos. The same thing is true with tithing and with the rest of other commandments of God. May pagpapala o walang pagpapala, kung anong sinabi ng Diyos, gawin. Dahil yan, may command ng Panginoon. God's commandments fix our duty. Regardless kung may pagpapala o walang pagpapala, kung anong sinabi ng Diyos, gawin natin, period. So sa mga pilit po na ina-analyze pa yung 10% na yan, dina-justify pa, ina-analyze, masyadong discrutinize, ang dumadating sa kanila, verses 11 and 12, devourers. Yung sabi ng Diyos, if you will fulfill, Malachi 3:10, sabi sa 11 and 12, I will rebuke the devourer for your sake. So, ano pong difference? Yung isa, pilit na ina-analyze, yung isa naman, sumunod muna, at saka niya naunawaan na nandun pala yung wisdom. Meron palang wisdom behind the command. Alam niyo po ba ang wisdom dito sa Malachi 3:10? Kasi una sa lahat, ang Diyos hindi kailangan pera. Ang Diyos hindi kumakain. Ang Diyos hindi kailangan ng maintenance. Di ba? Ang Diyos hindi niya kailangan masustain ang buhay. Dahil ang Diyos eternal. Pero bakit niya nirequire ang 10%? First of all, hindi para sa Kanya. Ito po ay para sa Kanya house. Maintenance na church. Dahil yun namang church, para sa blessing din, sa benefit din ng ating spiritual life. Kung wala ang church, mga kapatid, kawawa ang ating spiritual life. Malaking blessing sa ating spiritual life ang ministry ng simbahan. What else?
It is to check our, number one, natures, which is covetousness. Kasi ang tithing, kailan ba ang tithing? Every time na may darating na blessing. Dahil sabi ng Bible, as every man is prospered by God, so let him give. Every man, as he is prospered by God, let him give. Tuwing may dumarating na prosperity, tuwing may dumarating na blessing, that is an occasion for tithing. Bakit, kapatid? It will check our covetousness. It will constantly remind us that our blessings come from God. Na ang source ng ating pagpapala ay hindi natin lakas, hindi oportunidad na nanggagaling na kung saan-saan. Ang source ng ating blessing, lahat sa Diyos yan, nagsimula. James chapter 1, every good gift and every perfect gift comes from above and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness or shadow of turning. Even the opportunity to have income, opportunity for a good job, opportunity na magkaroon ng pera, blessing, gratuities, inheritance, mga mana, mga handouts, mga binigay sa iyo, kahit sapatos yan, kahit damit yan, regalo, kung ano man yan, oportunidad, lahat yan mga kapatid, Diyos muna ang pinagmulan yan. Instrumento lamang ang mga tao nagbigay niya. Pero muna pinagsimulan niya ay Diyos, who is the first cause. At para parati tayo mareremind dyan, i-require ng Diyos ang 10% tithing to check our covetousness. Pero tandaan niyo mga kapatid, kung 10% ang kinukuha sa atin ng Diyos, ang ibinabalik niya, sobra pa sa 10%. According to Luke chapter 6. Pagbigay ka, at ikaw ay muling bibigyan, takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw, ay babalik sa iyong kandungan, sapagkat sa panukat na iyong susukat, ay doon ka muling susukatin, at marami na po ang naka-experience. Amen? Yes. Meron pong kapatid na nagtetestify na when they started practicing it, mas gumanda ang job opportunity sa kanyang asawa. Kaya mas nakakapag-type para ho sila ng mas malaki niyo dahil mas maganda ang job opportunity. Tsaka pag hinuna ang type, kahit magkano ang natira, parati nakakaabot sa finish line. Bago dumating ulit yung next payday, maabot pa rin sa finish line. Sabihin, yung budget na kinakailangan mo before the next payday, umaabot pa rin. Nakakaabot pa rin ang pisit. So there is blessing along in obedience. So the man with the natural mind, by understanding only, yung kanyang kayang unawaan, ano po kanya na-experience? His illusionment, according to 2 Peter chapter 3 and verse 16. Dahil sa hindi niya pagkaunawa sa wisdom ng Diyos. Kasi sa lahat ng inuutos ng Diyos ay mayroong wisdom behind. At sa isang natural man, hindi na unawaan niya. He refuses to obey. He will only suffer this illusionment. Okay? In the case of Elijah, Elijah obeyed God's command for him to go to the brook, so he obeyed. And he understood the reason. Nung nag-obey si Elijah, hindi na siya nagtanong, Elijah, go to the brook. Yung pala, yung brook na yan, that will be the means for his what? For his provision and what? Provision and protection. Dahil merong nagmimiti sa kanyang buhay. Jezebel was after him. Ahab was after him. Gusto siyang patayin. Dahil sabi nga nila sa mga propeta ng Diyos, wala na kayong bukang bibig, kundi destruction, kapahamakan, judgment. Dapat sa inyo mamatay. Ganon din po mga preachers. Ang ating po mga mensahe, message of judgment, of righteousness, of wickedness, and the future to come. Yan. Kaya sa Elijah, inutusan ng Diyos to go to the brook. Basta sumunod siya. And later on, he understood na ang layunin pa lang ng Diyos ay para sa mga provider.
And God provided him with water and bread and meat. Ano? At ganun din, it served as his what? Protection from King Ahaz and Jezebel. Paano kung hindi niya sinunod ng Panginoon, ano? Nagantay muna ng ilang panahon, so baka inabot pa siya ng espada ni Haring Ahab at Jezebel. No? So, he was miraculously provided. Hindi lamang siya na-provided ng kanyang pagkain. He was not only protected. Ano pa nangyari sa kanya while in the brook? Natural, wala kang ginagawa. Anong pang mga blessings niya? Rest, di ba? Ano ka lang eh. Before, he was an itinerant preacher, lakad lang ng lakad. E ngayon, kinonfine na ng Panginoon. Anong tawag doon? House arrest. In-house arrest na ng Panginoon sa brook niya rin. So, he had rest. Not only that, he had refreshment. He was refreshed, rested. Okay? What else? Ano pa mga blessing niya? Enjoyed fellowship with God. Biro mo, andun lang siya sa ilang na lugar, ano? Sa ilang. So, uninterrupted ang kanyang komunyon sa Panginoon. Walang interruption. Unlike kung ikaw ay nasa city, ikaw ay nasa syudad, nasa bayan, ang daming interruption. Ang daming sakabal sa ating komunyon with God. Magsara ka ng kwarto mo para mag-quiet time, mag-devotion, ngayon magkakato. Nanay, gusto po kulang. Tigil na naman ang panalangin mo. O tatay, ganito. Daming interaction. May magte-text. May tatawag. Ano? Unlike kung ikaw ay nasa ilang na dako, magpe-pray ka, nakikipag-usap ka sa Panginoon, wala na ibang tao. Ano yan? You have an uninterrupted communion with God. Okay? So, yan ang blessing, mga kapatid ng obedience. Nung una, hindi na unawa ni Elijah. Let's go to the book. Yung pala, sumunod lang sa Panginoon, ang meaning pala doon ng Panginoon is to protect him, provide for him, and for him to have rest, and to be refreshed, and to have good fellowship with God. Hindi ba mga kapatid, parehas din yan pagka wala tayong trabaho? Pagka walang trabaho, may blessing ba walang trabaho? May blessing walang trabaho, parating pahinga. Di ba nga? Baka naman nung meron kang trabaho, sagad-sagaran naman sa trabaho, di ba? Nawala ka ng trabaho, ano nangyari sa'yo? Hindi pahinga. Ano? Pagka pahinga, ano pa? Refresh. Pero ano? Habang wala kang trabaho at nagpapahinga, hindi ka ba kumakain? Makain ka naman, di ba? So, no problem. With job or without job, God constantly provides for our needs. Yan ang kanyang pangako. Philippians 4:19, but my God shall supply all your needs according to his riches in glory. Yun nga lang, pag wala kang trabaho, meron ka mga gusto na kainan hindi mo makain kasi makamahal. Unlike kung meron kang trabaho, mabibili mo. Diba? Pero, the same thing, makain ka pa rin. Dahil naman ang pangako ng Diyos, yung need natin ay provide niya. Not necessarily your wants. Right? Pero yung need mo na makakain, pinupulfill ng Panginoon. It may not be your wants, but your needs are constantly provided by God. Ganun din po mga kapatid, not only when you are jobless, na ikaw ay nakakapagpahinga, nare-refresh, at nagkakaroon ng mahabang fellowship sa Panginoon, marami ka ng time para magsimba, marami ka ng time para mag-devotion, mag-quiet time, naritira ng pag-jobless, even when you are sick. May blessing ko ba pagkakasakit? May blessing pa rin. Kahit na masakit sa katawan, masakit sa bulsa,
Pero, meron pa rin pong blessing ng pagkakasakit. Ano? Dahil po yung pagkakasakit po natin, nare-remind tayo na without God, we can do nothing. Nare-remind tayo na mahina lamang tayo tao, huwag masyadong tiwala sa sarili. At, ano po, kakaroon tayo ng maraming time sa Diyos to commune with God. At meron po mga tao na minsan, pag walang sakit, walang time sa Diyos. Walang time na magkumunyon sa Panginoon. Walang time na mag-devotion. Walang time na quiet time sa Panginoon. Eh ngayon, when you are at your sick bed, you know, you will have plenty of time to talk to God. You know, commune with God. So, yun po ang ibang blessing na pwedeng makamtan po natin, ano, when we are jobless or even when we are sick. Okay? What happened? The brook dried and God could have caused it to continue. Natuyo ang batis at kaya po ng Diyos magpatuloy ang tubig sa batis. Pero hinayaan po ng Diyos matuyo dahil yan po ay signal para kay Elijah to move. It's time to move. Meaning, mga kapatid, the presence or absence of money may be an indication of God. Ano, indicator yan sa atin na meron pong pinapagawa ang Panginoon. Kailangan kang kumilos o maaaring huwag kumilos. Okay? In the case of Elijah, it's time for him to move. Bakit? Merong isang pamilya na ililigtas. The family of a widow. According to Psalm 68, ang Diyos ang nagpo-provide sa mga widow. God looks after the widow. Kung po mga wala ng provider sa family, ang Diyos po ang nangangalaga sa kanila. Psalm 68 and verse 5. Basahin mo natin sa dali. Psalm 68 and verse 5. A father of the fatherless and a judge of the widows is God in His holy habitation. So, God is concerned doon po sa mga widow. God is concerned doon sa mga nawalan ng provider sa family. So, kailangan niyang provider ng pagkain itong isang widow and Elijah will be used. Kaya sa dinami-dami ng mga tao na nagugutom, saan pinadala sa Elijah? Dito sa tahanan ng widow of Zarephath. Okay? Ngayon, ano naman po ang ating makikitang prinsipyo rito? Again, the importance of obedience before understanding. Sumunod muna yung babae, ano? At nung sumunod siya, she understood later. Ano na yung kanyang pagsunod sa Panginoon, that will be the cause of her blessing. She will be blessed. Kasi matapos siyang sumunod sa Panginoon, hindi naubusan ng harina ang kanyang lalagyan, at hindi naubusan ng oil ang kanyang lalagyan ng oil, and she had provision for the entire household for more than 1 year na natitira pa doon sa pagbuto. Okay? Ganun din po mga kapatid, ang pinapahiwatig sa atin dito sa John chapter 6 verses 12 to 13. John 6, 12 to 13 is about the feeding of the 5,000. At ano po yung prinsipyo makikita natin dyan? Na pag inuna ang Diyos, inuna ang gawain ng Diyos, inuna ang kalooban ng Diyos, God can cause the remainder of what is left. God can cause the remainder of our provision na magkakasya para sa ating mga pangangailangan. No? That when we give our assets to God first, He causes the remainder of it to meet our needs. Kung maalala po ninyo yung binigay ko sa inyo na acronym ng joy. Alala po ba ninyo yun? Yan o ang order. God's order.
of feeding. Ano? Una sa lahat, unahin natin ang Diyos. Jesus first. Others next. And then yourself last. Sa natural man, ano ang order sa natural man? Me first. Ako muna. At kung may matira sa Diyos, o may matira sa ibang tao, pero ako muna. Pero sa ekonomiya ng Diyos, iba mga kapatid, God first, at hindi pa ikaw ang kasunod. Others next. At kung ano yung matira sa resources mo, yun ang pagkakasahin mo sa iyo. Hindi na mga kapatid, pag obedient tayo dyan, yung palang matitira, sabi natin, baka walang matira, hindi mo kasya. Kayang pagkakasahin ng Diyos yan sa iyo. Paano ba ito giving to others and giving to God first, Jesus first? This is through our tithes. Others, the first our offerings. Kasi yung ating offering, nagamit sa mission niya, ibig sabihin, you are concerned about the spiritual needs of other people. You are concerned of the need of salvation of other people in the regions beyond. Mga tao na sa uttermost parts of the earth, you are concerned about them. That is why aside from your tithe, you're giving extra for mission because you're thinking of others. At kung anong matira sa iyong kinita, yan ang pagkakasahin mo. Ganun mga kapatid, huwag ka. Kaya ng Diyos na pagkakasahin pa sa iya, sobra ka. Sa feeding of 5,000, na-prove yan. Sabi ng Panginoon tao ng disciples ng Panginoon, Lord, pauwiin mo itong mga tao. Ilang araw na sila sumusunod sa iyo. Pauwiin mo na sila para makakain sila. Anong ginawa ng Panginoon? Wag. Bago niyo sila pauwiin, pakainin muna. Ano sabi ng mga alagad? Lord, kahit halagang 300 dinar ng pagkain, hindi kakasa sa libu-libong taong ito. Sabi ng Panginoon, wag, pakainin niyo muna sila. Anong meron kayo? Nag-ikot ang mga disciples. Si Andrew, nakakita ng bata na may 5 tinapay. At 5 loaves and 2 tilapia. 2 tilapia at 5 loaves of bread. Sabi ng Panginoon, paupuin niyo sila. Ano? At sabi ng Panginoon, give me the bread. Give me the fish. And that means, it must be given to God first. Dahil sabi ni Jesus, teka muna, bago niyo ibigay sa iba, ibigay niyo muna sa akin. Give it to me first. So, binigay nila sa Panginoon. The Lord blessed the bread and the fishes. And after that, sabi niya, give to others. Hindi niya sinabing, teka muna, bago niyo bigyan sila, magtanim muna kayo para sa inyo. Hindi. Sabi ng Panginoon, distribute to other people. At binigyan ng 5,000 tao. Kalakihan. At sabi ng Panginoon, gather what is left. And when they gathered what is left, they were able to gather how many baskets? They were able to gather 12 baskets. So, ilan ang disciples? 12 apostles, meaning 1 basket for every apostle. Sobra ko lang. O tama? Sobra yun. Isang basket. Sobra kasi. Ibig sabihin, naibigay lang para sa Panginoon, naibigay para sa kapwa, nainatira na sa Kristiyano, sobra pa. Kasi yung isang basket para sa isang tao, sobra yun. Ano? Sobra yun. Kung isang tao lang kakain na, baka abutin ng pagkapanis yun. Kung makaubos ng kagad-agad yun. So, ano itong prinsipyo yan, kapatid? God's order of feeding His sheep, unahin ang para sa Diyos. Giving His time. And be concerned of others. Giving to missions. And then whatever is left, yan ang pagplanuhan ko para sa iyong pangangailangan. Pero huwag ka mag-alala, magsabi ng Diyos, all these things shall be added unto you. Seek ye first the kingdom of God, and His righteousness,
And all these things. Ano yung things na yan? Yung mga concerns mo, yung mga worries mo, yung mga inaalala mong kakainin, inaalala pang matrikula, inaalala pang bayad, sabi ng Diyos, all these things shall be added unto you. Tatakot rin mo ba tayo? Sana mawala sa atin takot na yan. Sumunod yan, no? Because according to the Bible, the author of fear is Satan. God is not the author of fear. Kung meron kang pinanggalingan ng fear, galing yan sa kaaway ng Diyos. Galing yan sa ating kaaway. But the author of power and of wisdom and of faith is God. So huwag tayong matakot na walang matitira. Kaya maganda, kahit 1 week na walang kain, hindi tayo mamamaya. Ang lalaki natin, no? Ano? Overweight na tayo. Kahit na-high blood na nga tayo eh. So hindi tayo mababayaran ng Panginoon. What else? Not only na na-discover niya na God is able to provide for her needs, she was also able to discover the reward of thanksgiving. Na-discover niya ang reward ng pagiging magpasalamat at nakakatulong sa pangangailangan ng iba. Hindi ba may blessing na nakakatulong ka sa iba? Yung ma-realize mo na naging blessing ka sa ibang tao and you were able to meet the need of others, hindi ba may blessing yun? Ano po yung blessing doon? There is joy. Meron kahalong tuwa. Yung alam mo na nakatulong ka sa kapwa. 2 Corinthians chapter 9. Yan din ang sinasabi ng Biblia. Na pag meron kang nakatulungan, maraming nagpapasalamat sa Diyos. Dili po, may buhay na tutulungan ng tao, ano nas bibig niya? Ay, salamat sa Diyos. Ay, salamat sa Diyos. Meaning, dumadami ang nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. At maraming sumasaya, pati ikaw na nagbibigay ay sumasaya. No? 2 Corinthians chapter 9. Verses 8 to 12, and God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Now he that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. For the administration of this service not only supplieth the want of the saints, but is the abundant also by many thanksgivings unto God. So, yung ating pong giving, nakakapag-minister sa pangangailangan ng iba at nagkukos ng pagpapasalamat ng maraming tao sa Diyos. So, mga kapatid, there is blessing in our giving. So, dito sa passage nito, mga kapatid, we have seen the 4 basic purposes for money. Number 1, to provide our needs. To indicate direction. Nakita natin yan na when the brook dried up or there is scarcity, it's time for Elijah's next move. And to give to others. Yung widow nakapagbigay sa kanyang pangangailangan, sa kanyang anak, at sa kanyang household, mga relatives. And what else? The power of God was demonstrated. Imagine, out of nothing, practically, wala na yun eh. Pagkaluto ng last meal, wala nang laman yung lalagyan. Wala na rin yung oil. Pero the power of God was demonstrated for one year more, one more year. Tuloy-tuloy ang kanapkain, hindi naubos ang harina, hindi naubos ang oil, and God's power was demonstrated. Ganun din po sa atin, mga kapatid, if we follow this, we are faithful to our tithing and offerings. Makikita natin ang power ng Diyos parating na demonstrate. Bakit? God is able. God is able to provide for the rest of the week, for the rest of the month, for the rest of the day. Nakakailanganin natin ang mga pangangailangan na yan. God is able to provide, and that is God's opportunity to demonstrate His power to provide. At alam ko po na marami na po naka-experience niya sa akin. Na wala ka na, and yet, andito ka pa rin.
Dahil God was faithfully providing for your needs. May ebidensya, nandito ka kami. Buhay ka pa rin. Ano? Hindi na, and your life is still living. Kaya dito kayo, kami na magpapasabot ng langit. Aming kakilang Diyos at aming mahabaging Ama, salamat po sa mensahe, Ama, ng inyong salita. Salamat po, Ama, sa mga palaala. Salamat din po, Ama, sa mga halimbawa ng mga tauhan sa Biblia. Na inyong mga pinagpala dahil sa kanilang pagiging masunod. Sana po, Ama, kami po lalong ma-encourage na sumunod sa inyong kalooban, sumunod sa inyong mga panuntunan. Okay, kahabagan niyo po kami, patawarin sa inyong mga failures, sa inyong mga pagkukulang, at tulungan niyo po kami naman na magkaroon ng bukas ng loob at katapangan, sundin lamang naman yung kalooban at tiniwalaan ng mga sinabi, lubos na magkatiwala naman ang buhay sa inyo. Ang inyong patuloy na tinataas, Ama, ang kalagayan ng bawat isa, lalo na po, Ama, sa kalusugan, ng mga kapitirang ng sakit. Ang patuloy na tinataas si Brother Ray, si Brother Rami, at kung sino po, Ama, sa mga kapatiran, ang mga nararamdaman din sa kanilang mga katawan, ay magkaloob din po, Ama, ng mabuting kalusugan, ng balik nawa ng dating malakas. Ang kaming tinadalangin, Ama, ang yung pag-iingat, kami pong magpansamantalang pag-uwi, at kapalagi po, Ama, mga nalalabing gawain po, Ama, sa katawan ito. Kami po namin binabalik, lahat ng purihan at pasasalamat sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ay nagbago po, kamayan po namin.